walang kinatatakutan. Biruin niyo yung dating mga kinatatakutan ng mga Pilipino, sila Chavit Singson, oh, miski si Atong Ang, 'di ba? Ngayon ho nagtatago. Kaya dito sabi ko nga, mukhang walang makakaligtas sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Magulat tayong lahat baka biglang i-request pa kay Pangulong Bongbong Marcos na isa pang termino. Dahil ho nakikita ng mamamayang Pilipino na talaga pong nagsisilbing Metro Aid po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon 'Di ba? Naglilinis ng korupsyon ang Pangulong Bongbong Marcos. Pag ganyan po nakita ng Pilipino at tuloy-tuloy yung kanyang mga proyekto, ay mga kababayan, hindi ho malayo na hilingin ng mga kapwa natin Pilipino o ng taong bayan na magdagdag pa o mag-extend ng termino. Ngayon, ang tanong, meron bang legal na pamamaraan kung paano makapag-extend si Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba, Ma'am Delia Rosario, extend pa ng isang term. Hindi ho malayong mangyari yan, ha? Pero ang tanong nga, sabi natin, is kung paano magiging legal yung mga ganun. No? Ngayon, bago tayo tumungo kay Marcoleta, mga bossing, kung maalala nyo ho, no, ang ating Pangulo ay nagkaroon ng karamdaman. Actually, hindi naman ho malala, no? Sabi nga nila, ay kasama sa pagtanda lang yung nararamdaman o naging karamdaman ng Pangulo, pagsakit lang ng tiyan, no? Si Senator Amy Marcos, aba, nagpalabas ng kanyang pahayag, no? Ramdam na ramdam mo yung kaplastikan na pagmamahal niya sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi, yun po yung talagang basa ko kay Senator Amy Marcos Kaplastikan, kaplastikan, no, mga bossing, yung paglalabas niya. Wala na kasing nag-aalaga sa aking kapatid. Yung tipo bang, yung parang lahat ng nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos ay mga salbahe at hindi inaalagaan ang ating Pangulo. 'Di ba? Kasi ang aking kapatid ganito na. Oh. Ngayon no, naglabas naman ng pahayag. GMA News Integrated News. Ang Malacanang statement on Senator Amy Marcos remarks about President Ferdinand Marcos Jr. No, sandali Medyo nakakatawa ho kasi ito, mga bossing. Medyo nakakatawa ho, kaya gusto ko siguraduhin na talagang ito ay galing sa GMA News, no? Yung paglalabas ng ganitong pahayag ho nila, mga kababayan. GMA News. Amy Marcos. Baka mamaya ma-fake news tayo at hindi Eto. Oo nga. Tama. Ayan, nasa news. GMA talaga. Di ba basahin natin dito? Ito yung sinabi ni Amy Marcos. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinabi-dabi ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Unang-una, syempre, yung asawa. Nakatira din yung sa palasyo. Yung mga anak, nakatira din ho sa palasyo. Ayun ho, mga boss chief amo sir, hindi mo maku-question ang pagmamahal nun sa kanilang padre de pamilya, anak at asawa. Di ba? Yan lang ang tanong ko. Ang health niya ang bibigay. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala namang umaasikaso sa kanya. Ang sagot naman ho daw, mga Malacanang, mga bossing, punyeta, baba ka. Ay hindi, sorry, hindi yun yung sagot ng Malacanang. Sorry. No? Sagot ni Chi yun. Kay Senadora Amy Marcos. Sagot ng Malacanang, huwag nating gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag maging komedyante. Totoo naman ho. No? Yung paglalabas, mga boss chief mo sir, ni Amy Marcos ng kanyang pahayag. Yung akala mo, nagpapatawa. Nakala mo, siya yung talagang
talagang may ano, may, pag-aaruga at pagmamahal sa kanyang kapatid. Eh, kung makita niyo nga lang ho, yung kung paano niya siraan si Pangulong Bongbong Marcos, yung sumampa siya sa entablado ng INC at kung ano-anong mga paninira ang sinabi niya kay Pangulo. Yun po ba ang maituturing niyo na pagmamahal sa kanyang kapatid? 'Di ba? Oh, nagmumukha talaga siyang payaso. No, huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng isang tao at may tao na may pinagdaanang karamdaman. Huwag magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Correct? Taliwas naman ho kasi yung mga sinasabi ni Senator Amy Marcos na pagmamahal sa kanyang kapatid versus doon po sa nakikita natin taong bayan sa mga ginagawa at kilos niya. Alam niyo ho, para ho sa akin mga boss Chipamo sir, yung mga pagsama niya sa mga Duterte at paninira niya kay Pangulong Bongbong Marcos, para ho sa akin hindi lang ho pagtakwil kay Pangulo yan Pagtakwil ni Amy Marcos sa buong pamilya niya. Biruin niyo, tingnan niyo kung sino yung mga nakakasama ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, yung mga kapatid niya. No, pera lang ho si Amy Marcos. Pera lang ho kay Manang Amy. Di po ba? Hindi ho ako naniniwala. Nakain na ho ng sistema ng Duterte itong si Amy Marcos, mga bossing. No, simulat sa pool pa lang naman ho Bakit kaya nagkakagano si Manang Amy? Meron tayong mga naririnig na dahil daw po, o kagaya niyan, nandito si Mami Pebbles nung isang araw, no? O kahapon. Ang sinasabi niya, si Amy Marcos, meron daw pogo. At karamihan daw doon sa allies ni dating Pangulong Duterte, meron daw pogo. O baka yun yung mga kinakahimutok nila. At si Amy daw ang isa doon sa author, doon pogo na yun. Kaya tingnan nyo, pinagtawanan ang ating bayang Pilipinas sa buong mundo. Biruin nyo ho, mga kababayan. No? Yung mga pogo, tinatabla po yan o tinatanggihan sa ibang mga bansa ho. Sa atin, ay sige, pasok, ali kayo. O, tara, suportahan namin yan. Yung pala, nagkaroon sila. Meron pang sinabi si Manang Amy, si Pebbles Talakera, na si Noybi daw o si Binoy, meron din daw hong pogo. Pero nung mga panahon nyo yun, na legal pa, yung kay Robin Padilla daw ho, mga kababayan. Biruin nyo, no, ang dami nating nalalaman. At itong mga kagaya nila Amy Marcos na sumisira ho kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, ay talaga namang talaga naman ho na alam mo kung saan yung pinanggagalingan at lakas ng loob nila kung bakit nila sinisira si Pangulo Bakit? Baka po totoo na dahil sa pera. Siyempre, kapag kayong pogo mo, nasa gasaan, magagalit ka. Kung yan yung kinabubuhay mo Di ba? Pero dahil hindi maganda at hindi maganda ang dulot sa Pilipinas, pinaalis, pinaban ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tama lang ho para sa akin yun.